Noong una, akala ko imahinasyon ko lang. Magandang gabi sa iyo, Anino, at sa iyong mga listeners. Sinusubaybayan na kita pagsimula mo pa lang at sana mapili itong aking kwento. Kwento ng aking karanasan. Ako si Lira, bagong guro sa maliit na paaralan sa Barangay San Isidro. Tahimik ang lugar, sobrang tahimik, na para bang may pinipigilang ingay ang buong baryo. Sinabi sa akin ng prinsipal na sanayin ko raw ang sarili ko sa katahimikan dito. May mga bagay na hindi tinatanong, biro niya. Hindi ko agad naintindihan. Hanggang sa nakita ko siya. Si Ellie. Hindi ko maalala kung kailan siya unang pumasok sa classroom. Parang nandyan na lang siya bigla. Nakaupo sa pinakadulong upuan, malapit sa bintana. Payat. Maputla. Laging nakayuko. Attendance, sabi ko isang umaga. Isa-isang sumagot ang mga bata. Ellie. Tahimik. Akala ko absent siya hanggang marinig ko ang mahina pero malinaw na boses. Nandito po. Tumingin ako sa direksyon niya. Nakatitig siya sa sahig. Pero ramdam ko alam niyang tinitingnan ko siya. Simula noon, napansin ko ang kakaiba. Hindi siya tumitingin sa salamin. Kahit sa ng paaralan, kung saan may malaking salamin sa itaas ng lababo, lahat ng bata ay nag-aayos ng buhok, naglalaro sa refleksyon nila. Si Ellie, nakatayo lang siya sa gilid. Nakapikit. Isang araw, tinanong ko ang isa sa mga kaklase niya. Bakit hindi tumitingin si Ellie sa salamin? Nagkatinginan ang mga bata. Walang gustong sumagot. Hanggang sa may isang bumulong. Maam kasi po wala raw siyang refleksyon. Natawa ako. Pilit. Hindi totoo yan. Pero noong hapon na yon may nangyari. Habang nag-aayos ako ng mga papel sa classroom, napadaan si Ellie sa pintuan. Sa tabi ng pintuan, may salaming nakakabit. Nakita ko siyang dumaan. Pero sa salamin, wala. Parang may dumaan na hangin lang. Nanlambot ang tuhod ko. Nilapitan ko ang salamin. Hinawakan. Tutu. Nandito. Paglingon ko, nakatingin na si Ellie sa akin. Unang beses. Maam, sabi niya. Huwag po kayong matagal tumingin sa salamin. Bakit, tanong ko, halos pabulong. Ngumiti siya. Hindi masaya. Hindi malungkot. Bumabagal po sila kapag napapansin. Sino? Hindi siya sumagot. Kinagabihan, nagsimula ang panaginip. Nakatayo ako sa harap ng salamin ng kwarto ko. Kita ko ang sarili ko. Pagod. Maputla. Bigla akong kumurap. Ako pa rin ang nasa salamin. Pero hindi nakasabay ng galaw ko ang refleksyon. Umiti ang refleksyon ko. Hindi ako. Nagising akong sumisigaw. Pagmulat ko, ang unang nakita ko ay ang salamin sa aparador. Nakatalikod sa akin. Hindi ko maalala kung kailan ko yon inikot. Kinabukasan, hindi pumasok si Ellie. Tinanggal ang pangalan niya sa attendance. Parang hindi siya kailanman naging estudyante. Pero doon nagsimula ang mas malala. May batang umiyak sa C-Ray. Dahil sabi niya, Maam, nauna pong umalis ang refleksyon ko. May isa pang nagsabing nakita raw niya si Ellie. Sa loob ng salamin ng faculty room. Hindi sa likod. Hindi sa gilid. Sa loob. Hindi na ako mapakali. Hinahanap ko ang bahay ni Ellie. Sabi ng matatanda sa baryo. Ay, yung bahay sa dulo. May nakatira pa ba roon? Tanong ko. Matagal silang tahimik. Depende, sagot ng isang matanda. Kung nakikita mo pa ang sarili mo. Pumunta ako roon bago magtakip silim.
Bukas ang pinto. Sa loob. Salamin. Sa dingding. Sa kisem. Sa sahig. Iba't ibang klase. Iba't ibang edad. Sa gitna ng bahay, may isang napakalaking salamin. Lumapit ako. Sa sahig, may sulat. Parang isinulat ng bata. Kapag napagod na ang refleksyon mo, ako na ang papalit. Biglang gumalaw ang salamin. Nakita ko ang sarili ko. Pagod. Maputla. At sa likod ko, si Ellie. Pero ramdam ko, mag-isa lang ako sa bahay. Nakita mo na, sabi ng refleksyon ni Ellie. Huli ka na. Nasaan ka? Sigaw ko. Dito, sagot niya. Habang unti-unting nawawala ang refleksyon ko. Parang binubura. Kapag hindi ka na kayang sundan ng salamin, bulong niya. Ibig sabihin, oras na para palitan ka. Nabasag ang salamin. Nagising ako sa classroom. May mga estudyanteng nakatingin sa akin. Good morning po, ma'am, sabi nila. Tumayo ako. Lumakad papunta sa salamin sa likod ng silid. Tumingin ako. Wala akong nakita. Pero sa likod ko, may batang nakangiti. At ngayon, kapag ikaw ay tumingin sa salamin at pakiramdam mo'y may mali, huwag kang mag-alala. Hindi ikaw ang nawawala. Ang refleksyon mo lang ang napapagod.